Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello Sir Kira. Meron din po akong gustong ibahagi sa inyo na naranasan ko sa probinsya ng kaibigan ko. Ako nga po pala si Jeline at tawagin na lang natin ang kaibigan ko bilang Maris. Etong si Maris ang palagi kong kasakasama sa mga gala. Dito lang kami sa mga sikat na pasyalan lang dito sa Maynila. Tapos nakakarating na din kami sa ibang lugar sa Pilipinas. At habang tumatagal, nakakagala na din kami around Asia. Sa Asia pa lang kasi ang kaya ng budget namin. Yung huli naming gala, last year lang nangyari. Niyaya niya akong magbakasyon sa probinsya nila. Heads up Sir Kira, parehas po kaming single ni Maris kahit pa malapit na kami sa katapusan ng kalendaryo. Kaya palagi kaming may time. Wala po kaming iniintinding asawa at anak. At nasa last stage na din po kami ng pagiging breadwinner namin. Kaya mas malaya na kami sa kung saan namin gustong pumunta at kung ano man ang gusto naming gawin. Anyway, sinamahan ko siya sa probinsya nila dahil may a-attendan daw siya na reunion birthday ng family nila. Birthday ng bunsong kapatid ng mama niya. Then isasabay din doon yung reunion nila. Hindi naman daw siya close sa mga relatives niya dahil maaga siyang humiwalay sa pamilya para magtrabaho sa Maynila. Simula daw nung umalis siya noon, ay nun lang din daw siya uuwi sa kanila. Ayaw ko pa nga nung una talaga kasi for sure, ma-out of place lang ako. Pinangakuan niya ako na hindi daw yun mangyayari. Kasi daw pag nandun ako, makakagawa siya ng madaming excuse para umalis-alis sa bahay nila. Sabi ko pa nga, magpas na lang siya. Total naman ka ako kung hindi siya close doon. Meaning, hindi ganoon ka-importante kung hindi siya makapunta. Ang sagot niya, hindi daw pwede dahil sobrang importante daw talaga nun. Ayaw lang talaga niyang umuwi ng mag-isa. Sa bandang huli, napapayag din niya ako noon. Kaya ilang araw lang ang makalipas, umuwi na kami sa kanila. Dumating kami doon ng Thursday. Kinabukasan, Friday. Yun na yung birthday reunion. Hindi naman pala yung magharbong handaan ng party nila tulad ng ine-expect ko. Doon lang din ginanap ang party sa kung saan nakatira ang lola niya. Malaki yung bahay niya na merong malaki ding bakuran. Doon sa bakuran, nagtulong-tulong kaming mag-ayos at mag-design ng venue. Nakitulong din kami ni Maris kasi nakakahiya naman kung makikikain lang kami. Ang galing nga pati kapitbahay nila tumutulong din. Nagpe-prep din sila ng mga iluluto ko kinabukasan. Kaya talagang busy ang araw na yon. Mabait naman akong pinakitunguhan ng pamilya ni Maris. Pero for some reason, hindi siya ganun kasaya nung nandoon kami. Siguro kasi grabe din ang mga tanungan ng mga kamag-anak niya. Naisip pa nga nila na magjowa kami ni Maris. At kahit anong tanggi namin, hindi talaga sila naniniwala. Tapos parang ang tingin pa nila kay Maris, sobrang yaman niya. Dahil galing siya sa Maynila. Kasi panay sila banggit ng mga, buti ka pa, maganda na buhay mo kasi nasa Maynila ka. Buti ka pa ganyan, kasi sa Maynila, mga ganyan. Ewan ko din. Pero yun lang talaga yung napansin ko. Na-open pa nila yung mga lugar na napuntahan namin. Ang hindi nila alam, grabing tipid ang ginagawa namin. Para lang kahit paano,
na-enjoy namin ang buhay namin habang sumusuporta sa pamilya. Tipong kahit hindi ako ang kapamilya o ang sinasabihan nila ng ganon, madidrain din talaga ako sa mga naririnig ko sa kanila. Maagang nagsimula ang party kinabukasan. Nagpunta lang kami saglit para bumati sa tito niya. Pumasok kami sa loob ng bahay ng lola niya at talagang sobrang nakakamangha. Sobrang ganda sa loob, taliwas sa itsura ng labas ng bahay nila. Namangha din ako sa itsura ng tito niya. Sobrang pogi, mukhang yummy. At dun ko lang nalaman na mas matanda pa kami doon sa tito niya na yon. Pinakilala niya ako sa tito niya. Arvin na lang daw ang itawag ko since mas matanda nga kami sa kanya. Hindi ko magawang tanggalin yung pagkakatingin ko kay Arvin dahil sobrang pogi talaga. Sa bagay, maganda din naman yung friend ko. Pero kakaiba yung kapugian ng tito niya. Nagstay lang kami doon saglit, tapos unti-unti na kaming umexit. Napatanga pa ako nung sinabi niya na uwi daw muna kami ulit sa kanila at babalik na lang kami maya-maya. Kasi yun pala, buong araw ang trip nila. Nagdatingan din doon yung iba pa nilang mga kamag-anak. Sobrang dami. Kaya siguradong hindi kami mapapansin. Lumusot kami sa kusina papunta sa likod ng bahay. Sabi niya, doon na daw kami dumaan. Pagdating sa likod, nakakita ako ng malaking puno. Tapos pag-ikot namin doon, lumabas kami sa maliit na gate. Tapos nandoon na kami sa harap ng bahay nila. Medyo maaga pa nung magising ako, kaya natulog na din muna ulit ako pagdating namin sa bahay nila. Habang siya, nagbabasa ng libro. Eto na po yung weird part, Sir Kira. Hindi ako sigurado kung nananaginip ba ako noon o ano. Nandoon daw kasi ako sa party ni Arvin. Nandoon daw ako sa loob ng bahay. Kaya ang ganda ng paligid ko. Nagsiselfie pa ako noon habang hinihintay si Maris. Nang biglang dumating ang tito niyang Yami. Ngumiti siya sa akin. Kaya lumapit ako para batiin siya ulit ng happy birthday. Sobrang ganda ng boses niya. Parang umi-echo pa. Ganon. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko doon ng mag-isa. Sumagot lang ako na hinihintay ko si Maris. Tapos parang napaisip siya. Maya-maya sabi niya, nakita niya daw si Maris nagbabasa. Napaisip ako. Nagbabasa? Tapos parang doon palang pumasok sa isip ko na oo nga pala. Umuwi nga pala kami ni Maris at natulog ako. Napangiti siya sa akin. Tapos itinuro niya sa akin yung isang pinto at doon na daw ako lumabas para makita ko si Maris. Nagpaalam naman muna ako ng maayos bago ako lumabas doon sa pinto na itinuro niya. Tapos nun, nagising na ako. Nagising ako, pero hindi ko na feel na nakatulog ako. Natulala na lang ako kakaisip kung ano yon. As in, sobrang weird sa pakiramdam. Tinatanong ako ni Maris kung anong nangyari. Sabi ko lang, ang weird ng panaginip ko. Pero hindi ko maalala kung ano. Pero ayoko lang talagang sabihin sa kanya. Gabi na nung bumalik kami sa party ng tito niya. Doon kami dumaan sa harap. Dumiretso kami sa loob dahil nandoon ang parents niya. Nakita ko ulit yung tito niya. And again, napatitig na naman ako sa mukha nito. Inaalala ko yung panaginip ko kung saan nakausap ko yung tito ni Maris. Napopogian ako sa kanya, oo. Pero at the same time, sobrang weird din talaga ng panaginip ko na yon. Natapos ang lahat na mag-dinner. Chill na lang yata ang lahat. Nagpapahinga,
nagkukwentuhan, naglalaro ang mga bata. Samantalang kami ni Maris, nasa gilid lang. Tinanong ko sa kanya kung saan banda ang CR. Tapos itinuro lang niya dahil malapit lang din naman. So pumasok ako doon and do my thing. Paglabas ko, nandoon si Arvin. Nginitian niya ako. Sabi niya, buti daw nakabalik ako agad. Po? Yun na lang yung nasabi ko. Kasi biglang lumitaw yung mama ni Maris at kinausap si Arvin. Tumabi na lang ako, tapos dumiretso na ako kay Maris. Nilingon ko pa sila saglit kasi pakiramdam ko may nakatingin sa akin. At di nga ako nagkamali. Nakatingin sa akin si Arvin. Umuwi na kami sa bahay nila Maris nang matapos ang party. Sobrang late na yon, kaya diretso lang kami agad sa kwarto at natulog. Sa panaginip ko, nagising ako na nauuhaw. At dahil alam ko naman kung saan ang kusina nila Maris, hindi ko na siya ginising para samahan ako. Dumiretso na ako agad sa baba para kumuha sana ng tubig. Pero hindi ko alam kung bakit o kung paanong nangyari. Basta pagbaba ko, nandun na agad ako sa harap ng maliit na gate na nasa harap ng bahay nila Maris. Yung dinaanan namin na shortcut. Bumukas yon at winelcome ako ni Arvin. Hinawakan niya ang kamay ko at niyaya niya akong pumasok sa loob. Nakita ko ulit yung malaking puno. Pagdaan namin doon, nakita ko na agad ang likod ng bahay nila. Tinanong ko siya kung bakit niya ako tinawag. Sabi lang niya, wala lang daw. Gusto lang daw niya akong makilala pa. Biniro ko pa siya. Sabi ko, medyo late na. Kasi sa linggo, uuwi na kami ng Manila. Pakiramdam ko nga nun, nalungkot siya. Pero sabi niya, okay lang daw. Itinuro niya yung table na malapit sa amin. At sinabi niyang doon na lang kami maupo. Nagkwentuhan lang kami doon. Pero hindi ko na maalala kung anong mga pinagkwentuhan namin. Hindi ko na din talaga namalayan ang oras nun. Basta bigla na lang niya akong sinabihan na bumalik na kay Maris dahil may gagawin pa daw siya. Hinatid niya na ako. At paglabas ko doon sa maliit na gate, bigla na akong nagising. Tapos nagulat pa ako nang bigla akong sampalin ni Maris. Hoy, bangon na dyan. Aalis na tayo. As in, grabe yung gulat ko sa kanya. Bumangon ako at tinignan ko kung anong ginagawa niya. Nakaredy na pala lahat ng gamit namin, pati yung sa akin. Hinagisa niya ako ng tuwalya at pinaligo na. Pagkatapos ko talagang makapag-ayos, nagpaalam na kami sa parents niya at nagmamadali na kaming umalis sa bahay nila. Nung nasa tricycle na kami, tinanong ko siya, "Kako, di ba linggo pa ang flight namin?" Sinagot niya ako ng medyo pasigaw. "Linggo na ngayon. Ang tagal mo kayang natulog?" Pag-check ko ng cellphone ko, abay linggo na nga nung araw na yon. Sobrang gulong-gulo talaga ako. Wala na akong maisip kundi anong nangyari? Paanong nangyari? Parang buong araw akong lutang nun. Kumalma na lang yata ako nung sabihin ni Maris sa akin na ikukwento na lang daw niya ang nangyari kapag nasa Maynila na kami. Nung makauwi na nga kami ng Maynila, sinimulan niya ang kwento sa engkanto raw si Arvin. Nung di ako nakasagot, tinuloy niya ang pagsasalita. Kalahating engkanto at kalahating tao raw si Arvin. Meron daw kasing engkanto na nagkagusto sa lola niya noon. Pinapipili pa sila.
kung ibibigay na lang daw ba ang lola nila kapalit ng kayamanan o hindi. Siyempre hindi sila pumayag, pero nagawa pa din daw kunin ng engkanto ang lola nila. Mukha lang daw natutulog ang lola niya noon, pero wala na itong pulso. Yun nga lang, hindi na din niya alam kung paanong nakabalik ang lola niya sa kanila. Pero pagbalik nga nito, ay nagdadalang tao na ulit ito sa bunso niya. At yun na nga si Kuya Arvin. Binabalik-balikan daw nung engkanto si Arvin nung bata pa ito. At pinaghanda pa daw sila na sa oras daw na tumungtong ito sa ika-21 taong gulang nito, ay muli silang babalik para kunin si Arvin. Pero sa pagkakataon daw na yon, ay wala na silang magagawa kundi ang tanggapin na lang yon. Kaya daw talagang pinaghandaan ng lahat ang 21st birthday nito dahil sigurado daw na yun na ang huling beses na makikita nila si Arvin. Wala na si Arvin? Tanong ko. At oo, wala na nga daw si Arvin. Hindi na daw ito nagising pa kahit mukha lang itong natutulog sa kwarto niya. Hindi na daw nila sinubukan pang magpatawag ng manggagamot dahil habang tumatanda daw si Arvin, ay naiiba na rin daw talaga ang itsura nito kumpara sa kanilang mga normal na tao. Hinayaan na daw nila. Ang mahalaga, alam nilang buhay ito sa kung saan man. Hindi din daw totoo na umalis siya sa kanila dahil kailangan niyang tumulong sa magulang niya. Kundi dahil noong bata-bata pa siya, ay meron din daw nagkagustong engkanto sa kanya na gusto siyang isama sa lugar nila. Natakot daw ang mama niya na baka matulad si Maris sa lola niya, kaya pinapunta na lang siya sa Maynila para makalayo. Hindi naman daw niya expected na magugustuhan ako ni Arvin, kaya laking takot daw talaga niya nang magdadalawang araw na akong tulog. Natatakot daw siya kasi alam niyang puging-pugi ako kay Arvin at baka daw sumama ako. Hindi daw niya alam ang sasabihin niya sa magulang ko. Natawa na lang ako sa biro niya. Tapos, inaalala ko yung nagkukwentuhan kami ni Arvin sa puno. Mukhang wala naman siyang balak na isama ako. Ang kwento ko po ay nangyari magdadalawang dekada na ang nakakaraan. Kwentong hinding-hindi ko malilimutan kailanman. Magandang araw po, Sir Kira. Tawagin niyo na lang po akong Doms. Aminado ko na noon, bilang panganay, ay wala akong gaanong naitulong sa mga magulang ko para mapagaan ang buhay namin noon. O kahit mairaos man lang ang isang araw nang hindi nagugutuman. 13 anyos lang ako noon at talagang totoy na totoy pa ang itsura ko, kaya wala akong mapasukang trabaho. Ayaw din naman talaga nila mama at papa. Unahin ko na daw muna na makapagtapos ako ng pag-aaral para makapasok ako sa maayos na trabaho. At saka na daw ako tumulong sa kanila. Pero bilang bata noon, Sir Kira, masasabi kong may mga paraan pa rin naman ako na nakatulong sa amin na mairaos ang gutom. Kami kasi ng mga kaibigan ko, mahilig kami dati na manghunting ng mga handaan sa amin. Kahit hindi naman kami imbitado o kahit hindi namin kilala. Basta open at pwedeng pumasok, papasukin talaga namin yon para makakain. Palagi kaming may daladalang ekstrang plastic nun. Pambalot namin sa pang-uwi. Ang diskarte namin nun ay ganito. Yung unang kuha namin, siya naming ibinabalot. Ibubulsa na agad namin yon. Tapos saka kami pipila ulit para naman makakain.
Palaging ganoon ang diskarte namin. Pero yung naiuuwi namin, depende pa rin naman sa laki ng handaan. Tiba-tiba kami palagi kapag festahan yung napupuntahan namin. Hindi lang kasi iisang bahay ang pinupuntahan namin. Hanggat kaya, hanggat may plastic pang Sharon, sige kami. Isang araw, nagkasakit si Papa. Talagang hindi siya makabangon sa sobrang sama ng pakiramdam niya, kaya hindi siya makapagtrabaho nun. Helper kasi si Papa sa slaughterhouse at talagang hindi sumasapat o kulang pa nga yung kita niya. Takbo agad ako nun sa tindahan para mangutang ng gamot at ng makakain namin. 2 kilong bigas, noodles at sardinas. Yun na yung pagsasaluhan at pagkakasyahin namin hanggang hapunan. Kinabukasan, ganun pa rin ang lagay ni Papa. Masamang-masama pa rin ang pakiramdam niya. Parang mas lumala pa nga. Pinatatakbo ulit ako ni Mama nun sa tindahan. Pero nahihiya na akong magpakita doon. Alam ko kasing mahaba-haba na ang listahan namin doon. At alam ko rin na sa lagay ni Papa, matatagalan pa bago kami makabayad ng utang. Kaya imbis na mangutang sa tindahan, namulot na lang ako ng kalakal na pwede kong mabenta sa junk shop. Okay naman, naibili ko ng gamot, bigas at sardinas sila Papa. Tapos umalis ulit ako nun dahil inaya ko nung isang kaibigan ko na may pupuntahan daw kaming handaan. Pista ng barangay. Medyo may kalayuan nga lang, 2 barangay din ang layo mula sa barangay namin. Pero sumigi kami. Kailangan kong makalikom ng pagkain namin hanggat hindi pa bumubuti ang pakiramdam ni Papa. 4 kaming magkakasama nun. Yung 3 kasama ko, may bike. Kaya umangkas na lang ako sa isa. Okay naman yung pamamiesta namin. 4 na bahay yung napuntahan namin nun. Pero sa 4 na bahay na yon, may isang mama na nakapansin-pansin na palagi naming nakakasabay sa mga bahay na pinupuntahan namin. Sa unang bahay, nakita ko siyang nakatayo sa may kusina. Medyo pamilyar yung tindig at pangangatawan niya, pero hindi ko naman kilala. Nakatalikod din kasi ito, kaya hindi ko na lang din pinansin. Sa pangalawang bahay, andun ulit siya. Nasa may terrace naman siya, nakaupo kasama yung mga nagiinuman. Pero parang hindi naman siya nakikisali sa kwentuhan nila. Tapos ang napansin ko pa, parang hindi ko maaninag yung mukha niya. Nakasombrero kasi siya nun at palaging nakayuko. Pero maliwanag naman nun, kaya nakapagtataka lang din. So hindi ko na lang pinansin pa. Tuloy lang kami sa diskarte namin. Sa pangatlong bahay, habang kumukuha ako ng ibabalot kong pagkain, nakita ko na naman siya sa labas ng pinto. Parang nanonood sa mga nagkakatay ng baboy. Nakatalikod siya sa akin nun, kaya hindi ko na naman namukaan. So tuloy lang ako sa pagbabalot. Naghahalangan na akong tumuloy pa nun. Marami-rami na rin kasi yung naibulsa namin, kaya gusto ko na sanang umuwi nun. Para din kasing may kung anong puwersa ang humahatak sa akin para umuwi na. At saka ayun nga, medyo nababother na rin ako dun sa lalaking nakasombrero. Pero mapilit pa yung mga kasama ko. Last na daw, tas uuwi na kami. Ang daming tao nun sa huling bahay na pinuntahan namin. Parang kilalang pamilya ata sila sa barangay na yon. Pagpasok namin sa pinto, may nakabanggaan akong lalaki. Tumama yung baba ko sa braso niya, dahilan para makagat ko yung labi ko. Nung makalagpas na ako sa kanya, doon palang parang rumihistro sa akin yung mukha niya. Si Papa. Hinabol ko agad sa labas, pero hindi ko na nakita. Kako, baka namalikmata lang ako. Habang nakapila kami sa lamesa kung saan nakahain yung mga handa nila,
Nahagip ulit ng tingin ko yung lalaking nakasombrero. Sinundan ko ng tingin. Pumasok siya sa kusina. Sobrang naku-curious na talaga ako sa kanya. Kaya naman sinundan ko agad para malaman ko kung sino ba yon at kung bakit parang sinusundan niya kami. Pero pagsilip ko naman sa kusina, puro yung mga nagluluto lang ang nandoon. Napagalitan pa ako. Bawal daw ang bata doon. Nung kumakain na kami, hindi ko alam pero 3 beses kong nakagat yung labi ko. At lahat yun sa iisang spot lang. Kada makakagat ko yung labi ko, sinasabi ng kasama ko na, "Uy, may nakaalala sa'yo." Kaya sasabihin ko naman, "Kain po." Sa 3 beses, mangyak-ngyak na ako sa sakit. Ang lakas kasi ng pagkakakagat ko dun. Dun na ako nag-alala. Baka kako pinapauwi na ako nila mama. Kaya minadali ko na sila nun na makauwi. Sa daan nga habang pauwi na kami, nagrereklamo yung inaangkasan ko. Naparami daw ata ako ng kain kasi sobrang bigat ko daw. Kaya pinalipat niya ako sa isa pa naming kasama. Di pa man kami nakakalayo, ay nagrereklamo na agad siya. Kaya lumipat ulit ako sa isa pang kasama namin, pero ako na yung nagmaneho. Kako, okay naman ah. Pero Sir Kira, sobrang bilis kong napagod at hiningal nun. Kasi parang ang bigat nga namin. O baka ako lang, naparami nga ata ako ng kain. Pag uwi ko sa bahay namin, ang daming tao. Naroon ang mga pinsan ko at ilan sa mga kapatid ni Papa, kasama ang mga kapatid ko. Kaya naman nagtaka ako. Paglapit ko, hinanap ko agad sila Mama at Papa. Pero sinalubong ako ng kapatid ko na umiiyak at ang sabi niya, "Kuya, si Papa." Sir Kira, pagkarinig ko pa lang ng salitang yon, ay tumulo na agad yung mga luha ko. Naiyak na agad ako kahit hindi ko pa talaga alam ang nangyari. Ang tita ko na ang nagsabi sa akin. Bigla na lang daw nahirapang huminga si Papa, kaya pinatawag sila ni Mama para magpatulong. Pero naghihingalo na daw si Papa nung madala sa ospital. Kinabukasan nun, umagang-umaga, umuwi na sila Mama at Papa. Pero si Papa, nasa kabaong na. Iyak ako ng iyak doon, Sir Kira. Hindi ko man lang naabot ang buhay si Papa. Iyon pala siguro ang dahilan kung bakit kating-kati akong umuwi nung hapon. At siguro, si Papa talaga yung nakikita kong lalaking nakasombrero nun. At yung time na nakagat ko ng 3 beses yung labi ko, malamang na yun din yung oras na namatay si Papa. Yung mga pagkain na inuwi ko galing sa handaan, hindi ko na alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung kinain ba nila o ano. Basta ang naaalala ko na lang, inilapag ko yon sa mesa. Hindi ko po alam kung may mag-iiba ba kung sakaling hindi ako umalis nun. Kung sakali ba nabuhay pa kaya si Papa? Pero kasi naman, sila lang din naman yung nasa isip ko habang nandoon ako sa handaan. Gusto ko lang ding magbahagi ng kwento ko dito, Boss Kira. Napakinggan ko kasi yung kwento mo about dun sa isang sender na may ginagawa daw kapag may handaan sila para malaman kung sino ang aswang sa mga bisita nila o kung meron ba. Totoo po yun, Sir Kira. Actually,
Ginagawa din yan dito sa amin noon. Ako nga pala si Nance at tingin ko kung hindi kami iisa, magkalapit lang kami ng lugar ng sender na yon. Kasi parang nabalitaan nga rin namin yung tungkol sa tinutukoy niyang aswang sa lugar nila. Ito namang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento sa amin ng tito ko. Nangyari daw to nung panahon na may napapabalitang may aswang daw na naglilibot sa lugar namin at sa mga katabing baryo. Nakumpirma yung mga balitang yon nung may isang buntis na muntik nang mabiktima ng aswang. Hating gabi na raw nun nung bumangon yung buntis para umihi. Pagdating niya raw sa kusina, may naaninag daw yung buntis na gumalaw sa may ilalim ng lamesa nila. Nung time na yun kasi, Boss Kira, wala pang linya ng kuryente dito sa lugar namin. Pailaw lang na generator mula sa barangay at hanggang 9 PM lang daw yun. Tapos nun, kandila at gasera na ang nagsisilbing ilaw ng lahat. Katulad nung buntis. Kandilang nakasindi lang yung dalang ilaw nun ng buntis nung maaninagan niya yung kung ano mang gumalaw. Binaliwala niya nung una kasi akala niya yung aso lang nila yon. Pero paglabas niya ng banyo, nagulat siya nung harangin siya ng isang malaking baboy ramo. Nagsisigaw daw agad yung buntis, kaya agad na nagising yung asawa at tatay niya. Na-corner nila yung baboy ramo, pero bigla raw itong nagsapusa at agad na tumalon at lumusot sa siwang ng pader at bubong ng bahay. Sinubukan pa raw nilang habulin, pero hindi na raw nakita. Isa pang insidente. May mag-ama na galing sa inuman. Ginabi na raw ng uwi. Habang naglalakad sa daan pa uwi, may nakita daw silang bulto ng tao sa unahan nila. Medyo malayo pa raw ito sa kanila nun. Parang nakatayo lang daw ito at hinihintay na makalapit sila. Inaaninag nilang mabuti, pero parang itim lang daw yung nakikita nila. Kaya hindi nila makilala. Pero parang matanda raw dahil bayokos yung pagkakatayo nito. Mukha ring babae dahil mahaba raw ang kulot-kulot na buhok nito. Nung medyo makalapit-lapit na sila, bigla daw itong sumuot sa damuhan. As in, sumuot daw, pagapang. Lupa pa yung daanan nun dito sa amin. Tapos sa gilid ng daan, may mga parte na may matataas na talahib at mapuno. Pero hindi naman sa kahabaan ng madadaanan mo ay ganon. May mga parte lang. Saglit na natigilan yung magtatay sa nakita nila. Pero naisip nila na baka namamalikmata lang sila, dala ng kalasingan. Kaya nagpatuloy na ulit sila sa paglalakad. Nung makarinig daw sila ng kaluskos sa damuhan, nagpatuloy lang sila, pero mga kinakabahan na. Nung marinig daw nila yung huni ng baboy ramo, doon na daw sila nagtatakbo. Nagtatawanan pa daw yung mag-ama nung bahagya ng makalayo. Pero napawi daw agad yon nung makita nila na hinahabol sila nung taong nakita nila kanina. Parang aso daw itong tumakbo kasi pati yung kamay gamit din ito sa pagtakbo. Nakakatakot din daw yung paghingal nito kasi hihingal tapos sisigaw ng napakasakit sa tenga tapos hihingal ulit. Talagang nawala daw yung lasing nung mag-ama. Mabuti na nga lang daw at may nasalubong silang tanod na nagroronda. Paglingon daw nila dun sa humahabol sa kanila, biglang nawala. Mula daw noon, bukod sa curfew, ay nagkaroon na rin ng pagroronda para maiwasang may mabiktima ang aswang. At kung sakali ay matugis din nila ito. Saktong malapit na noon ang pista sa baryo namin. May isang nakatatanda raw ang nagsabi sa kanila nung tungkol nga doon sa paraan kung papaanong malalaman
o makikilala kung may aswang sa mga bisita. Ang sabi, magpupulbos ka raw ng buto ng tao at ihahalo mo yon sa isang putahe, at kung sino daw ang magpabalik-balik sa putahe na yon ay malamang na iyon na nga ang aswang. So ginawa nga daw iyon ng mga tatay nila Tio, pati na rin ng ibang mga taga-baryo. Sakto daw kasi noon na isang linggo bago ang fiesta ay may inililibing sa sementeryo. Binuksan yung nicho ng asawa ng namatay at isinama ito doon. Kumbaga, dalawa na silang mag-asawa doon sa nicho. Pero bago ito ipasok, ay tinipon muna yung mga buto nung naunang nakalibing doon at inilagay daw sa sako. At saka naman din ito isasama sa bagong ipapasok doon. Nagpaalam sila sa pamilya kung pwedeng makahingi ng kapirasong buto. Sinabi nila kung para saan at pumayag naman daw ang mga ito. Bukod doon ay may nakaisip pa ngang gumawa ng talaga namang nakakadiring putahe. Dinuguan gamit ang dugo ng tao. Nagluto sila ng dinuguan at pinatakan nila ng mga dugo nila. May ilan sa mga kabaryo ang nagboluntaryo na magpatak ng dugo nila at kasama na doon sila lolo namin. Nung araw ng pista, alam ng lahat kung aling putahe sa bawat bahay ang dapat nilang iwasan. Yun yung hinaluan ng pinulbos na buto. Ipinaalam din nila sa mga bisitang kamag-anak o mga kakilala talaga nila. Kaya ang gagalaw lang nun ay mga bisitang hindi kilala at mga dayo. Matapos ang handaan ay nagulantang silang lahat sa naging resulta ng eksperimento nila. Dahil halos lahat daw ng bahay ay may, kung hindi isa, ay may ilan na talagang nagpapabalik-balik sa putahing may pinulbos, pati na doon sa dinuguan, na halos sila na lang daw talaga ang makaubos. Kilabot na kilabot daw lahat ng nakakaalam ng nangyayari habang pinapanood nilang kumain yung mga dayo. Halos mag-agawan pa daw, lalo na dun sa dinuguan. Utos ng kapitan nila na wala munang gagawa ng aksyon para hindi magkagulo. Pero si Lolo at yung asawa ng buntis na muntik ng mabiktima, hindi raw nakatiis. Bigla raw tinaga sa leeg ng asawa ng buntis yung isang dayo habang sarap na sarap ito sa pagkain. Nahirapan pa daw alisin yung itak kasi bumaon sa buto yung taga. Lumaylay daw talaga yung ulo ng dayo, pero nakatakbo pa rin daw ito kasama ng iba. At ayun na nga, dun na nagkagulo yung mga tao. Pero ang nakakapangilabot pa daw doon, imbis na tumakas ng tuloy-tuloy yung mga dayo, ay huminto pa raw ito at tila nakipagtitigan pa kila Lolo na parang pinagbabantaang babalikan sila ng mga ito. Nasa 5 daw yung mga dayo na yon. Pinaputukan ni Lolo ng baril ang mga ito, pero halos hindi daw tuminag. Napaatras lang ng konti. Saka lang daw kumilos ang mga iyon paalis nung makitang marami ng tao ang nakatingin sa kanila at handa silang sugurin. Kinagabihan daw nun ay full force talaga ang buong baryo na nag-aabang kung babalikan sila ng mga dayo. Buong magdamag daw na buhay ang generator ng barangay para lang mailawan ang buong baryo. Pero wala naman daw nangyaring malala noon. May ilan na mga nakakita ng itim na baboy ramo sa damuhan. Nakakarinig din sila ng mga humihiyaw na tila galit at umiiyak. Yung mga baboy ramo, sinisibat daw nila para hindi makalapit sa kanila. Halos 1 buwang tuloy-tuloy din nilang ginawa yung ganong pagbabantay.
Humupa lang daw yon nung makasiguro na sila na wala ng aswang na nanggagambala sa lugar namin. Hindi ko alam kung may gumagawa pa rin yan sa panahon ngayon kapag fiesta. Kami kasi hindi na. Yun lang po, Boss Kira. Maraming salamat po. Sana mapasama ito sa mga stories mo. Salamat po ulit at God bless.